Magandang umaga po. Anong almusal natin? Ha? O kung pinapanood dito tanghalian, anong lunch natin? Anong dinner natin? Naku po, Diyos ko po. Obesity ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Si Alvin Olchico po ito. Welcome po sa Thank You Doc. Siyempre, hindi po kumpleto ang barkadahan kung wala po ang napaka-sexy, never naging obese sa buhay niya. Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Ate B, tama ba? Never ka naging obese? Never ka naging mataba sa buhay mo? Chubby, meron. Hindi obese. Hindi naman obese. Pero siguro ang tanong natin, ano ba yung kaibahan ng chubby sa obese na pala, di ba? So, Tama. Chubby ka lang, yung pala obese ka na. Kala mo cute ka pa. Yung pala delikado na, no? Yun ang kailangan natin. Salamat. Kailan ang nagiging cute, delikado na sa kalusugan. O sige, kausapin natin ngayong umaga. Siyempre, hindi ko siya i-describe na cute. Guwapo at fit na fit palagi. Ha? At paborito natin. Paborito natin, eksperto pagdating sa iba-ibang mga issues on obesity, diabetes. Siyempre, endocrinologist po siya. Dr. Nemi Nicodemus, magandang umaga po sa inyo, Doc Nemi. Magandang umaga, Bernadette and Alvin. Salamat sa pag-imbita ngayon. O paulit-ulit na tayo kay Doc. Pwede tayo magsasawa kasi po ang expertise po niya talagang nandun po at napakagaling magpaliwanag. Doc? Obesity po pag-uusapan natin. Kasi recently, meron pong report sa TV Patrol, nakita ko na dumadami daw yung mga malnourished kids. When you say malnourished kids, payat lang ba pinag-uusapan dun? Hindi naman, di ba? Pati matataba din, di ba? Tama ka dyan, Alvin. Kasi yung salitang malnourished o yung madalas nating dinidescribe na malnutrition ay isang kondisyon kung saan hindi tama yung nutrition mo. So pag sinabi mong hindi tama, maaring sobra, maaring kulang. Kung kaya naman, pag sinabi mong malnutrition, pwede kang maging undernutrition or undernourished, kulang sa kinakain or kulang sa sustansya, or overnourished or overnutrition, kung saan naman sobra-sobra naman yung iyong nakukuhang enerhiya at nagkakaroon ka na ng ibang sakit na obesity. Siguro ang ugat, Doc, ng problema din, kasi tayong mga magulang, o yung mga magulang din natin, pag mataba, ang cute ang sarap kurutin, ang lusog-lusog, yun ang term, ang lusog-lusog mo. Actually, mali kasi pag sinabi malusog, healthy, di ba? Hindi malusog ang batang mataba. Tama yun. Actually, naging euphemism na lang or parang ginamit na lang natin yung salita para hindi magtunog masama, yung malusog. Kasi sa totoo lang, ang lusog naman ay isa dapat kondisyon na maganda yung pag-function ng katawan, hindi necessarily yung physical appearance or outside appearance. Kaya maraming mataba po sa atin, yung mga bata natin, mataba. Sige, TV. So dahil obesity ang ating topic ngayong umaga, how do you consider someone na obese at hindi na cute? Minsan kasi nakukutan tayo. When does it become an illness? Okay. Alam mo, magandang tanong yan, Ate B, kasi sa totoo lang, ilang taon na rin nang lumipas, palagi nating pagka-obesity ang pinag-uusapan. Madalas kahit kami noon, nung kami mga medical students pa, pag sinabing obesity, risk factor ito. Kumbaga, hindi ito isang sakit dati at parang nakakadagdag lang ito para magkaroon ka ng sakit na iba. So kaya noon, hindi masyadong binibigyan ng pansin. Subalit, nagkaroon ngayon ng pagbabago sa pananaw kung paano natin dapat tingnan ang obesity o yung sobrang katabaan. Kasi para ang isang kondisyon ay sabihin mong sakit, dapat ma-fulfill niya yung mga importanteng criteria. At ano ba itong mga to? Una, dapat may isang bahagi ng katawan na apektado at itong bahagi ng katawan na to dapat ay sigurado tayo. Pangalawa, dapat may pinagmulan bakit nagkaroon ng sakit na ito. At pangatlo, dapat meron itong mga panglabas na nagiging simptomas o dapat may mga nararamdaman ng isang pasyente para sabihin na ito ay isang sakit. So kung gano'n, kung yun yung tatlong very important criteria para masabi mo na ang isang kondisyon ay sakit, sagutin natin isa-isa yon. Una,
ano ba ang bahagi ng katawan na naapektuhan. Kung halimbawa, kung ikaw ay may sakit sa puso, heart disease, di ba, puso yun. Pagdating sa obesity, ano yung bahagi ng katawan na apektado? Ito yung tinatawag nating adipose tissues o yung fat cells na talagang very much identified sa ating katawan. At ang pinakamahalagang adipose tissue na apektado dito, yung visceral o yung nasa loob ng ating tiyan, no? Visceral adipose tissues. Yun yung number 1. Number 2, dapat may pinagmumulan. Merong sigurado tayong etiology o yung dahilan kung bakit ka magkakasakit. At batay sa pag-aaral ngayon, ang obesity ay hindi lamang dahil sa lifestyle change or adverse lifestyle o maling pamumuhay at environment. Kung hindi, meron ding genetic, merong inflammation, may toxicity, may poisonous, at meron din tinatawag nating nutritional abnormality. And lastly, dapat ito ay para sa being sakit, meron ito dapat mga panglabas na manifestation. At ang manifestation na nakukuha natin sa isang tao o nakikita natin sa isang tao may obesity ay iba-iba. Ito yung maaari kang magkaroon ng hirap sa paghinga dahil nga naiipit yung iyong daanan ng hangin. Maaari kang magkaroon ng masasakit na mga kasukasuan dahil bumibigat ka, at lalo na't magkaroon ng abnormality sa dugo, sa iyong sugar, sa puso, at maging dulot pa ng cancer. So talagang by definition, obesity is now considered as a disease. Doc, doon muna tayo sa physical. Usually sa physical yan eh. Sabi mo yung adipose. Parang ang pagtatalunan natin, ito yung bewang o yung isit na balakang. Kasi lumalaki ito eh. Di ba, Tibi? Pag sinabi mo palagi, ay, ang bilbil ko nandito. Oh. So, ito palagi yung patayan to, ano? Dito part na to? Tama, tama. Actually, madalas natin na-associate ang pag sinabi nating obesity dito sa ating bilbil palagi. At tama yon, Alvin, kasi yun yung nasa gitna ng tiyan natin, yan ang tinatawag nating visceral adipose tissues. Kasi sa totoo lang, dalawa yung pinakauri ng taba sa katawan natin. Yung isa, yung tinatawag natin subcutaneous adipose tissue, yan yung taba na nasa ilalim ng balat natin. At meron yan all over our body, from our face down to our feet. Meron tayong taba na subcutaneous. At yung pangalawang uri ng fat, yung visceral fat, ito yung taba na pumapalibot sa ating internal organs at mostly nandito ito sa gitna. Nakapalibot ito sa ating bituka, sa ating lapay, sa ating atay para protektahan. At kapag yun ang dumami at lumaki, yan ang tinatawag nating dangerous kind of fat. Yan yung ating obesity. Oh, pero pag physical pala ang pinag-uusapan, wala pa tayo sa loob, later tayo sa loob. Wala pa. Yung nakikita natin na physically. So, ibig sabihin may sukatan. Ano ba ang sukat ng bewang mo para pwede ka na ideklara na obese ka? I suppose meron yan siguro, yung sa BMI natin, di ba? Oo. Actually, yung BMI, Alvin, sinusukat nito yung kabuuan ng taba natin kasi kinukuha mo yung timbang mo eh. Para makuha mo ang body mass index, kailangan mo, di bang, tatayo ka sa timbangan, tapos titignan yung gaano kakatangkad. Yung formula kasi ng body mass index ay weight, kabuuan ng timbang, divided by yung height mo times 2. So, times itself. So, ibig sabihin, yun yung kabuuan ng taba, both subcutaneous at saka visceral. Kaya naman, meron tayo yung BMI calculator na pwede makita sa internet. Kapag ka ikaw ay lumagpas ng 23, ang tawag na natin nun, ikaw ay overweight. Kapag lumagpas ka ng 25, obese ka na. Pero, meron ngayon mas importanteng sukatan, Alvin. Kasi nga, di ba, mas delikadong taba ay yung taba sa tiyan o yung visceral fat. Imbis na body mass index, pwede ka na ngayong gumamit ng waist circumference. O yung tinatawag nating waistline. Mas madalas nating alam ito kasi pag bumibili tayo ng pantalon, di ba? Yeah. So, batay ngayon sa pag-aaral, kapag ka ang lalaki, lumagpas ang waistline or waist circumference sa 34.5 inches, ikaw ay centrally obese. Sa kababaihan, kapag lumagpas ka sa 31.5 inches, ikaw ay centrally obese. Madali yun. Kung waist na katipin, madali pala. Kahit anong height mo? Oo, yes, kahit siya. anong height yan.
Oo. Mas madali. Okay, mas madali. So, alin yung mas accurate? Yung BMI o yung waist lang? Kasi pag waist lang, ang dali-dali. Di ba? Pagpunta mo sa department store, alam mo na kagad eh. Yung BMI may math eh. Marami sa atin hindi mahilig sa math eh. Naku, tama ka dyan, Alvin. Isa ako doon. Ayoko talaga ng mathematics. Ako nag-doktor eh. Pero, ang waist circumference, mas madali. At alam mo, pag tinanong mo sa akin, alin ang mas tama? Batay sa isang pag-aaral, international study, at kasama doon ang Pilipinas, nung tinignan nila yung comparison ng BMI at saka yung waist circumference sa pagkakaroon ng unang atake sa puso, lumabas, habang mas tumataas ang baywang mo, mas tumataas ang tsansa mong magkaroon ng atake sa puso, at ito ay kahit yung BMI mo ay normal pa. So, ibig sabihin, talagang mas accurate ang waist circumference kesa sa BMI. Anong waist mo, Ate B? Anong waist mo? 26 to 27. Wow, for Miss Universe 32 na lang ako ngayon. From 34 ako dati eh. Kaya thank you, Doc. Salamat ako. 32 to 33. Ayun, mas mababa ka na rin. Di okay na yun. Pero overweight pa rin. Obese yung pinag-uusapan natin eh. Pag tumuntong ka daw ng 34.1 ba? 5. Did you say? 34.5 sa lalaki. Doon ka obese. Sa babae naman, 31.5. 0.5. O, Gati B, ikaw naman. Natanong na natin yung yung papaano sinusukat, ano yung affected area, yung bakit siya delikado, Doc. Nabanggit mo kanina yung taba sa loob ng katawan kanina. Ano ibig sabihin nun kapag may taba ka na sumisingit-singit sa organs mo? Yan, oo. Mahalaga yun, Ate B, kasi sa totoo lang, ang taba natin, sabi ko nga, di ba, normal naman na meron tayong taba sa katawan. Ang hindi maganda kapag nasobrahan. At ito ngayon, yung mga epekto kapag nasobrahan ng taba, lalo na dito sa may bahagi ng gitna. Una, maaari itong magdulot ng tinatawag nating mechanical load. Ang mechanical load, habang bumibigat yung taba, maaring may maipit na organs, kagaya ng, syempre, pwedeng sisiksikan niya yung atay mo. At doon, magkakaroon ka na ng tinatawag na fatty liver. At batay sa pag-aaral, ng isang taong may fatty liver, may mataas na chance rin magkaroon ng liver cancer kapag ito ay hindi nagamot. Pangalawa, maaari ding maipit yung daanan ng hangin dito na sa ating gitna. Kung kaya naman, nakikita natin yung ibang mga taong may obesity ay ang lakas maghilik. Ito yung tinatawag nating obstructive sleep apnea. At batay sa pag-aaral, hindi lamang sila hirap makatulog, kung hindi, ang taong may obstructive sleep apnea, mas mataas din ang chance magkaroon ng sakit sa puso. Tapos, dahil nga iniipit mo rin yung sa tiyan mo, parte na naiipit yung bituka mo. Kung kaya ang isang taong may obesity, mas mataas ang chance magkaroon ng acid reflux disease. So yung acid do sa tiyan mo, sa halip na dapat pababa na yun, pagkatapos mong kumain, bumabalik kasi naiipit yung paglabas ng acid galing sa stomach papunta sa intestine. At pwede ding maipit pati yung ating kidneys. At kung kaya naman, pwedeng mas madaling masira ang kidney mo kapag ikaw ay may obesity. Yun yung mga mechanical stress na dulot ng pag nasisiksik yung taba at naiipit niya yung internal organs. Bukod pa yun dun sa mga posibleng maging sakit na kagaya ng diabetes, sakit sa puso, at even cancer. Anong connection ng obesity sa diabetes at saka sakit sa puso at saka cancer? Okay. Kasi, di ba, ang diabetes nasisira yung pancreas natin. Batay sa pag-aaral, Ate B, kapag ka daw ang adipose tissue, yung ating taba, naglabas ng fats, pumupunta raw yan sa dugo, at pwede palang siksikan yung pancreas, pwede niyang sirain yung pancreas. Kung kaya naman, yun yung nagdudulot ng diabetes. Sa puso naman, dahil yung taba ay nagiging parte ng kolesterol, nagkakaroon ngayon ng bara sa ugat. At yung ugat na yun, kapag ka ay nasa puso, magkakaroon ka ngayon ng atake sa puso. And of course, yung isa pa, yung cancer, yan ang isa sa pinakabagong impormasyon na talagang mas dumadami na yung ating nalalaman.
maaring magbago kasi yung tinatawag nating mga genes dahil sa sobrang taba at magdudulot ito ng cancer formation. Galing ni Doc magpaliwanag, ha? Oo. Pero marami bang Pilipino ang obese? Kasi pag halimbawa pagpunta mo ng Japan, parang fit yung, I mean, generally speaking, pag naglakad-lakad ka, parang fit sila partner unless sumo wrestler yung makasalubong mo, which is talagang nagpapataba siya, no? Pero sa Pilipino, Doc, marami ba tayo mga kababayan ang lumulobo? Nako, Alvin, yan ang nakakalungkot kasi do sa pinakahuling datos ng Department of Science and Technology at ng Food and Nutrition Research Institute, as of 2019, 36.6% of Filipinos ay kinoconsider nating obese. Ibig sabihin, isa sa bawat 4 na naglalakad na Filipino adult ay meron na talagang obesity sa ating bansa. At alam mo ba na yung 36.6% na yan, 30 years ago, 16% lang? So ibig sabihin, dumoble over 30 years. Pero hindi lang 1/4 yun, Dok. Sabi mo 1 in 4. Kung 36 yun, 1 in 3. Sorry, 4 in 10. 4 in 10 pala. 1 in 3, yes. 1 in 3. Oo. Grabe, partner, mataas yun, ha? Mataas yung figure na yun. Sige, Ate. Bakit tayo tumataba? Kung wala naman, sabi nila, minsan, ang daming Pilipinong gutom. May ganyong kulang sa exercise. Di bakit tayo tumataba? Dahil ba mali yung kinakain natin? Dahil ba hindi tayo gumagalaw? O dahil nasa lahi pa natin yan? Naku, actually, Ate B, yung sagot mong yan ay tama. Kasi batay sa pag-aaral naman, pwede nating categorize, no? Yung mga dahilan kung bakit kang magkakaroon ng obesity into 3 major factors. 1, kapag ka nasosobrahan ka ng energy intake. So, kasama dito yung pagkain. At hindi lamang yung dami ng pagkain ang pinag-uusapan natin at dito, Ate B, pati yung uri. Yung bang kinakain mo ay healthy food. O baka ito ba ay high in sugar, high in energy na hindi naman nagdudulot ng additional na benefits. Number 2, nababawasan ng timbang. Ang physical activity. At syempre, kapag ka ikaw hindi aktibo, natural yung mga organs mo na dapat ay gumagalaw at gumagamit ng energy, nababawasan din. So, ang nangyayari na i-store yung extra energy na yun in the form of fat. And number 3, yung metabolismo. At itong metabolismo na to, maaring genetic. Kung kaya naman, ngayon unti-unti nating nare-realize na ang pagiging magkakaroon ng obesity ay hindi lamang due to lifestyle consequences. Kasi madalas nagkakaroon tayo ng masamang iniisip tungkol sa isang tao may obesity. Iisipin natin, naku, siguro ang siba nito kumain. Naku, siguro naman itong tao na to. Pero kasi ang hindi natin nare-realize, meron genetic component at may mga sakit na maaari ding nagmamanifest as obesity. Kaya tama lahat na yun. Pati kulang sa pagtulog. Alam mo ba na ang kulang, batay sa pag-aaral, if you sleep less than 6 hours per day, mataas ang tsansa mong magkaroon ng obesity. Pero kapag if you sleep more than 10 hours a day, you also have a high risk of developing obesity. Pero bakit may kilala naman tayong matataba? Ako may mga kaibigan ako na nasa obese siguro. Pero parang okay naman sila, Doc. Okay lang ba yun? Wala kung nagpa-check up ka, okay ka naman, normal lahat. O dituloy mo lang yung lifestyle mo na ganun? Or no, kahit wala ka nararamdaman, try to lose some weight. Yes. Actually, yung sinabi mong ganun, Alvin, yun ang tinatawag naming metabolically healthy obese individual. Which means, kahit marami silang taba sa katawan, pag tinesting mo yung kanilang dugo, normal ang blood sugar, normal ang kidney, normal ang cholesterol, wala silang diabetes. Pero batay sa pag-aaral, temporary state lamang yon, Alvin. Dadating din ang panahon, mako-convert din itong mga metabolically healthy obese individuals into the metabolically unhealthy. Yun na yung magkakaroon na sila ng abnormality sa kanilang katawan. So sooner or later, magkakaproblema ka. Maaari ngayon, okay ka pa, kaya mo pa, but as you grow older, it's going to be a problem. Exactly.
Okay. Diyos ko po. Sige, Ate Bigo. Paano natin lulunasan yung obesity? Yung mabilisan yung mabagal at mabilis. Pwede bang yung mabilis na muna, pwede bang drugs na lang? Gamot? Nako, sa totoo lang, maraming gamot naman, Ate B, para makabawas ng timbang. Pero, eto, dudugtong ko na dito yung pangmatagalan, Ate B, kasi yung gamot na yan, although effective, sometimes people use it for a short period of time. Kumbaga, 6 na buwan, tapos na. 1 taon, tapos na. If you do not follow a lifestyle na nagbago, magkakaroon ka ng rebound weight gain. So, ang mangyayari, yung nabawas mong timbang, babalik din. Kung hindi mo naman babaguhin yung iyong pagkain, yung iyong lifestyle, kaya yung pangmabilisan na gamot, quick fix, as we say it, talagang quick lang. Pansamantala lang yan. Pero kung gusto mo talagang mawala yung sakit na ito at mabawasan, it should require yung iyong proper diet, physical activity, behavioral change para mag-last ng long yung ating intervention. Pero Doc, yung mga doktor rin po kagaya po ninyo, nagre-reseta rin kayo ng mga gamot para makatulong sa mga matataba, sa mga obese po? Oo naman, syempre, kasi nga dahil ito'y sakit, dapat may gamot kang ibibigay para ito'y gumaling. Pero palagi naming sinasabi, hindi magiging epektibo ang gamot kung hindi mo sasabayan ng tamang pagkain at saka ng tamang pagkilos. Tama. Kasi parang lipo, Ate B. Parang lipo, di ba? Pag nagpa-lipo ka, di papayat ka agad, di ba? Parang mawawala. Pero pag kumain ka na naman ulit, babalik na naman. Di ba, do? Parang ganun yung sa mga mga celebrity clinics, no? Tama yun, Alvin. Kaya talagang dapat hindi lamang yung quick fix Dapat talaga magsimula ito doon sa unang-una sa resolution ng pasyente na gusto ko nang unti-unting bawasan ang taba sa katawan ko. Paano ko gagawin? So dapat ikaw ay magkakaroon ng pagbabago sa kinakain, magiging bago na yung physical activity mo, at kung kailangan mo ng tulong ng gamot, doon kami papasok, magbibigay kami ng reseta. At doon sa iba talaga na dahil sa sobrang katabaan, nagkakaroon na ng ibang mga sakit na nakaka-impair ng kanilang functioning, maaari nga naming i-recommenda yung bariatric surgery. Yung puputulin yung bituka ba yun? Ano ba yung pinuputol? Bituka? Pinapaliit yung bituka, Alvin, oo, pinapaliit yung stomach. Kaya naman, isa yun sa mga pamamaraan ng bariatric surgery. And Doc, mahalaga pala yung kumukonsulta rin talaga sa doktor. Kasi delikado rin pala yung mga napapanood online na pampapayat, may mga tsaa, may mga gamot, kung ano-ano. Gusto natin papayat agad bakit po delikado yun, Doc? Alam mo, delikado yun unang-una kasi hindi natin alam kung ano yung mga ingredients na naroroon sa mga binebenta online. At batay sa pag-aaral na rin namin dun sa mga lumang mga nakukuhang tableta online, ito daw ay may kombinasyon ng halo-halong mga sangkap kagaya ng tinatawag na thyroid hormone extract, kung saan dahil ito ay may thyroid hormone, kapag ininom mo, ikaw ay papayat kasi bibilis yung metabolismo mo. Pero hindi nila alam kapareho ito ng kondisyon na para kang meron toxic goiter. Pwedeng maapektuhan ng puso mo at kapag tinuloy-tuloy mo to, maaari kang magkaroon ng problema sa thyroid, sa puso, at maaring sa paghinga. Kaya hindi namin basta-basta sinasabing kung ano yung nasa online, kumuha sila dahil hindi natin alam kung ano yung mga ingredients at yung mga side effects. So, based on experience, Doc, I don't know kung may napasyente ka na kasi yung obesity po, yung obese, meron pa siyang category, Doc. Di ba napag-usapan natin ganyan before we started? Parang may grade, ano pa sabi mo? Grade 1, 2, 3 ba? Tama yun, Alvin. Kasi depende sa kung gaano kalala ang sakit mo, 'di ba? Kumbaga parang sa hypertension 'yan sa high blood. Meron kaming grade 1 hypertension, grade 2 hypertension, depende sa kung gaano kataas ang presyon. Ganun din sa obesity. Depende sa kung gaano kadami yung taba sa katawan mo, pwede kang stage 1, stage 2, stage 3. Ngayon ang batayan mo na yung BMI o yung body mass index. Kapag ikaw ay 25 hanggang 30, stage 1. Kapag 30 to 35,
stage 2. 35 and above, stage 3. O yung tinatawag naming morbid obesity. Oo, sila kadalasan yung kakailanganin ng bariatric surgery. Okay. So, hindi tinanong ko yun kasi gusto ko malaman ano ba yung safe na pagtanggal ng taba? Kasi hindi naman pwedeng abrupt o hindi pwedeng ganun, di ba? Even if you exercise, yan si Ate B nag-exercise, may sinasabi din yung trainer mo na ang healthy dyan, ganito lang dapat yung pounds na mawawala sa'yo for weeks or for months, di ba? Hindi siya abrupt. Yes, hindi natin gustong mabilisan, mabawasan yung taba sa katawan natin, Alvin, kasi pwede itong magdulot ng gallbladder stone formation. Pwede ka magkaroon ng gallstone kung tawagin. Kaya ang healthy weight loss ay 1 pound per week. 1 pound per week. Dapat unti-unti ang pagbawas ng timbang. Yun ang tinatawag naming healthy weight loss para makasabay yung katawan mo sa pag-adjust. Oh my goodness. So kung 1 pound per week yon at ang excess mo ay 100 pounds, halimbawa morbidly obese ka, 100 pounds ang kailangan mong i-lose. So it will take you 100 weeks to lose that 100 pounds. Wow, ang tagal. Tama. Oo, actually 1 year yun. 2 years yun lalabas, Alvin. 2 years na gradual weight loss. Oh, ang problema mo dyan when you lose weight, Doc, although hindi mo na expertise ito, yung parang yung excess. True. Oo, yung nagkakaroon tuloy ngayon ng parang lumalaylay yung balat at nagsasag kung tawagin natin. Oh, pero ano na yun? Ano ang tawag mo doon? Yung aesthetic. Surgery na kailangan mo doon. Oo, mga surgeon na yan para mas maging maayo. Pero alam mo kasi, Alvin, kung dahan-dahan yung pagbaba ng timbang mo, maaari kasing makasunod yung balat mo, especially if you do exercise. Ito-tone mo yung muscle mo. So, ang nangyayari, yung balat ay nakaka-adjust din. Hindi siya kasi bigla ang mawawalan ng laman. At kapag tinotone mo na yung muscle mo, makaka-adjust. So, kung meron mang magsasag, hindi ganun kalaki. So pwede pala. Kasi parang elastic ba yung skin? O parang nabanat na ng gusto yung skin? Pag lumiit ka, ilalaylay talaga siya. Yes, pero kung halimbawa kasing papagandahin mo naman yung muscles mo do sa panahon na yun na nagbabawas ka ng timbang, kahit papaano, magkakaroon din ng laman yung lugar na yun na hindi naman taba ang laman, kung hindi a dead muscle. Give us a sample of a parang pagbabago sa diet. No? Let's talk about diet, di ba? Kung obese ka, and if you shift to, say, a vegan diet or a pescatarian diet, sabi nila may ganun, puro fish ka na lang. Ano bang mas healthy doon? O you still eat what you eat pero in smaller portions lang. Kung may baboy ka dati, okay pa rin may baboy. Liliit lang yung baboy. Alam mo, mabuti tinanong mo yan, Alvin, kasi merong isang forum kung saan inibitahan akong ibigay yung information tungkol sa iba't ibang uri ng diet. At batay sa mga scientific evidence, talagang kinumpara nila yung vegetarian, doon sa mga vegan, doon sa mga high-fat diet, low-fat diet. Alam mo, ang batay sa conclusion, lahat ng mga ito ay effective in weight reduction. Nag-iiba lang sila kung ano yung nababawas na calories sa iyo. Pero ang problema doon, kapag meron kang isang nutrient na tinanggal, kunwari tinanggal mo yung carbohydrates, mas suffer yung katawan mo kasi dyan nagkumukuha ng energy yung katawan natin. Kung kaya naman, if we are going to be very healthy about weight loss, kailangan balanse ang kinakain mo. Meron ka pa rin carbohydrates, fats, proteins, pero mas kaunti. Yun yung sinabi mong pangalawa na kailangan lang bawasan mo unti-unti yung kinakain mo pero balanse pa rin, kumpleto pa rin. So ibig sabihin kung dati may lechon ka, no? Okay pa rin, may lechon ka, walang problema doon. You don't starve yourself from your cravings na gusto mo lang. Kasi may cravings talaga doon. Minsan napakalakas po ng cravings. Si madaling araw, pag nagki-crave ka, pupunta ka sa kusina, yung mga leftover na pagkain, kakainin mo. Di ho ba? Tama ka doon, Alvin. So ibig sabihin lang, pwede ka pa rin kumain pero mas kaunti na ngayon ang kakainin mo. Kasi iba madisiplina eh. Pag sinabi kong vegan ako starting tomorrow, vegan na lang ako. So hindi din pala maganda yung ganyang klase ng diet na may kulang. Although hindi ba sabi nila may mga vegetables din that can take
the function of a replacement. Pwede ba yun? Actually, totoo naman, Alvin, pero yung quality of the replacement is not as good as the original protein. So, kumbaga, kailangan mo pa rin na meron ka pa rin konti ng protein na iyon para lang maging balanse. Okay. That's it. Sige, go. Parang kailangan ng nutritionist, no? Parang ganun yung dating sa akin. Ang hirap ng may gagabay sa iyo. Kung gusto mo pumayat. Ate B, totoo yan. Kasi kaming mga doktor especially kaming mga endocrinologists na nagtitreat ng mga pasyenteng may obesity, kailangan may kapartner kaming nutritionist dietitian kasi sila yung mas eksperto pagdating dun sa details on food. Oo. Pero expensive do. Di ba, TB expensive? Yung nakikita mo sa online na para mag-order ka, bibigyan ka nila ng set food on breakfast, lunch, and dinner. Hindi ba mahal yun, Ate B? Ako namamahalan, Doc. Oh, mahal, di ba, Doc? Medyo mahal. I think, alam mo, Doc, pwede i-prepare sa bahay, di ba? Siguro maganda magbigay rin kayo ng tips. Ano yung pwede natin i-prepare sa bahay natin? Dagdagan yung gulay, tama ba? Ano pa ba? Yes. Actually, yung binabanggit ninyong kaninang prepared food, it's just really more of a business strategy na yan. Pero honestly, tama din naman si Ate B, you can prepare healthy food at home. And the best way is to prepare food that can easily make you feel full. At ano yung mga pagkaing mabilis nakakabusog? Fiber-rich food such as vegetables. Kung kaya naman itong mga uri ng ganitong pagkain ang dapat kalahati ng plato natin. So, di ba palagi nating iniisip, paano ba yung practical na mabilis mong makikita kung paano yung tamang pagkain? Yung tinatawag namin plate method. Imaginein mo yung plato mo, kalahati dapat ng plato mo ang laman gulay. 1/4 dapat ng plato mo nandoon yung protein. Nandoon yung pwedeng isda, pwedeng manok, pwedeng kaunting baboy, pwedeng kaunting baka. And the other 1/4 should contain yung carbohydrate in the form of whether kanin, pwedeng pasta, pwede rin naman yung ating tinapay. Tapos, you are allowed outside your plate 1 serving of fruit. Meron kang prutas. So, kailangan... Ayun yung dessert? Yes, oo. Hindi ba pwedeng cake? Well, actually, kung halimbawa naman, Alvin, na ikaw ay hindi naman marami yung nakain doon sa plato mo, konting serving ng cake, pwede na yun. Pero kasi kadalasan, pag cake, marami tayong nakakain eh. Pati ice cream, Doc, no? For patients with diabetes, ayaw natin sana yung cake and ice cream. Pero kung wala ka namang diabetes, pwedeng may ice cream, pero konti lang din. Pwede nga siguro yung 1 scoop of ice cream na lang, pwede na yun. Doc, alam mo, may babalita pala ako sa'yo. May kaibigan ako. Hindi ko nababanggitin sino, Ate B. May gamot siya iniinom. Ang gamot daw na yun, para tinatanggal yung gana niyang kumain. And I was so concerned. Sabi ko, may ganun ba talagang gamot, Doc? Na i-reseta yung doktor na parang wala kang appetite o babawasan yung appetite mo to eat? Meron, Alvin. Sa totoo lang, kahit nung ako ay medical student pa, sikat na yung mga ganyang klaseng gamot noon na tableta na kapag ininom mo, ang main effect sa utak, nababawasan yung neurotransmitter sa utak mo na nag-i-induce ng hunger, kaya naman ikaw ay walang gana kumain. So balit yung mga tableta noong araw, noong mga 70s, 80s, natanggal yan eh. Dahil batay sa pag-aaral, tumataas yung chance ang nagkakaroon ng pulmonary hypertension. Kumbaga, nahihirapan yung paghinga at saka yung puso noon. Ngayon, meron na ngayong mga bagong gamot. At itong mga bagong gamot natin ngayon na para sa obesity, isa sa mga mechanism of action din nila, Alvin, sa utak din para mabawasan din yung hunger. Kaya naman mas mabilis kang nabubusog. Subalit hindi lamang doon yung action ng mga bagong gamot ngayon. Yung iba, nag-a-act din sa bituka para hindi mabilis ang pagkilos. Kung kaya naman, yung kinain mo, mas matagal na naroroon sa bituka. Kaya mas matagal kang bago magutom yung pakiramdam. At meron ding ibang mga gamot ngayon na hindi lamang sa timbang ang magandang epekto. Kung hindi, nakakababa din ng blood sugar, nakakababa din ng chance mong magkaroon ng sakit sa puso, at maganda din ng
effect at ang side effect nabawasan na. Pero common pa rin doon sa side effect nila yung parang naduduwal, parang nasusuka, yung iba nagkakaroon ng diarrhea. Pero dapat po, ang bottom line nito, reseta po ito eh. Ibig sabihin na-check kayo kasi nabibili lang daw sa online, Doc. Sabi ko, utang na loob, wag mong inumin kung online. Dapat may doktor na involved na sinabi niya sa'yo na kailangan mo. Di ba, Doc? Tama yun, Alvin. Kasi nga, gamot yan eh. At ang gamot, mayroong effect, mayroong side effect. So, maari yung effect ay mababawasan ka ng timbang dahil mababawasan ka ng gana. Pero ano yung side effect? Yun ang kadalasang hindi alam ng ordinaryong tao na dapat dinidiscuss ng doktor sa pasyente. Pero do you take it when you are obese? O pwede ka rin doon kahit overweight ka lang? Kailangan ba obese ka? Sa ngayon, ang aming indication para sa mga gamot, obesity. Pero kung yung ibang mga tao, kasi di ba alam naman natin, kahit na hindi pa sila, wala pa silang obesity, gusto na nilang maggamot, hindi namin ina-advise na gamot kaagad. Pag ganun, dapat magsimula sa diet and lifestyle intervention muna kapag overweight pa lamang. At Ibi, may habol ka? Yung gamot na nakalimutan ko kung anong term yung ginagamit ng artista sa Hollywood, naging controversial. Ini-inject sa dyan. Ano, letter O, something, nakalimutan ko. Yes, oo. Bawal naging ba yun? Sikat nga yan, Ate B. Kasi alam mo kung bakit naging sikat. Kasi nga, di ba, yung mga famous personality, sila yung nag-tweet niyan, sila yung nagsabi niyan. Yan ay hindi, eto just for the record, Ate B at saka Alvin, yung naging sikat na gamot na yon na nagsisimula sa letter O, wag na natin sabihin kung ano pa yon. Ay, sinabi ko, sorry. Nakalagay kay Marla, sabi ni Marla eh. Matatweet nila yan eh. Sige, explain mo na lang, Doc. Sige. Okay. Alam nyo ba na yung gamot na yon ay hindi talaga pang obesity? Ito ay gamot pang diabetes. At itong formulation na ito ay talagang ginawa para sa mga pasyenteng may diabetes. Kung kaya naman, hindi natin nire-recommend na itong formulation na to ang gamitin para for weight loss. Pero kasi sa totoo lang, isa sa epekto nitong gamot na to, nakakabawas din ng timbang. Kung kaya naging popular itong gamot na ito doon sa mga taong naggusto lang magbawas ng timbang. Ang naging problema, dahil maraming kumukuha ng mga pasyente na wala namang diabetes, na uubusan yung mga pasyenteng nangangailangan nito na may diabetes. Kung kaya't kawawa naman yung mga may diabetes na dapat sana ay binigyan ng gamot na to, naubusan sila ang kumuha yung mga walang diabetes. At saka hindi yung dapat pala ang sabihan dapat yung doktor, wag siyang magreseta. No, pag hindi naman diabetic yun, hindi siya dapat. Kaya lang maraming ganyan din sa Hollywood, Doc eh. Yung mga doktor, di ba, nagre-reseta. Di ba si Michael Jackson, may reseta yun, kung ano-ano, namatay, di ba? So, dapat yung doktor i-remind din, Doc, no? Na huwag mag-reseta ng kung ano-ano. Tama naman doon, Alvin. Okay. Anyway, final words tayo ng oras. O, final words na lang, Doc, please, para sa mga obese na nanonood dyan. Okay. Ang ating gusto sanang iparating sa ating mga nakikinig, sa ating mga kababayan, ang obesity po ay isang uri ng sakit. Ito po ay maaari nating gamutin at dahil po kailangan nating mabawasan ng mga komplikasyon dulot ng obesity, dapat po ating pakonsulta. Huwag po tayong mahiya kapag tayo ay meron ng sakit na ito sapagkat meron na po ngayong mga epektibong gamot na maaaring ibigay po ang inyong doktor para po mabawasan po ang inyong sobrang taba sa katawan. At ito pong mga ito ay safe, ito po ay effective at syempre kailangan po ng kooperasyon ng ating pasyente at kailangan din ng kooperasyon ng ating gobyerno kasi paano po tayo magkakaroon ng maraming lugar para mag-exercise kung lahat po ng lugar natin ay hindi ligtas. Wala tayong public parks for exercise. Ang atin pong healthy food ay mahal ang presyo. Sana po meron pong gawin din ng gobyerno para maging mas mura po yung malusog at healthy food at maging mas healthy po yung ating environment. Maraming salamat po. Si Doc Nicodemos. Tama yun, Doc. Very good. Tuloy-tuloy nyo yung campaign. Party list. Thank you, Doc. Maraming salamat, Ate B. Huwag kang magsawa po sa amin, sa ulitin, i-guess namin ulit kayo, Maraming salamat. At yes,
willing ako palagi. Thank you so much. Nicodemus Jr. ang ating i-share ninyo yung content natin. Napakagandang paliwanag. Yung taba na yan. Ang gandang paliwanag. Natuwa ako dun sa mechanical effects ng fat hanggang sa diabetes, heart attack. Ang ganda ng paliwanag. Share nyo Doc, i-share mo rin sa mga fellow doctors mo dyan. Paki-share pa mo yung episode dito ng Thank You, Doc. Thank you, Doc. Yes, I will. Salamat. Bye-bye, Doc Nemi. Bye. Maraming salamat po. At least, Ate B, hindi pa tayo napupunta sa obese. Pero, yung mga pets natin, dahil ini-spoil natin, kagaya ni Lily, obese na. Go, TV. Ay, naku, hindi ko mapapagalitan ko dyan. Siyempre, hindi yung si Lily. Okay. Paano natin aalagaan mga pets natin? Cute pa ba yan? Or ang tanong rin, paano mo malalaman kung obese na o mataba na yung alaga na? Ano ba yung kakapa ba yan yung bilbil nila kung meron man? Sige, eto, kausapin na po natin Dr. J ng The Animal House. Magandang umaga po, Doc J. Good morning. Dr. J Lapas. Nag-guest na natin si Doc J dati, Ate B. Parang tape. Hello, good morning. Ayan. Kumusta, Doc? Ay, good. Okay naman po, good. Good morning po, Ate B, Sir Alvin. Ito yung walang kataba-taba sa katawan pa yan. Talaga hindi obese si Doc J. Talagang alagang-alaga yung katawan. Di ba? Doc J, di ba? Hindi ka naman obese, di ba? Hindi naman po. So, pasalamatan muna natin si Dr. Ed Unson. Doc Ed ng The Animal House. Thank you, Doc Unson. Pero may trivia ako Doon sa pets na tayo. Doc Ed, good morning. Alam mo, yung lifestyle ng owner, konektado din pala sa lifestyle ng alaga natin. Yes. Opo, that's right. Yes. Tama ba yan, Doc? Yes po, that's right. So, of course, sa city, very busy yung lifestyle natin. So, yung mga pets po, iniiwan lang natin. They just leave the food around na ad libitum, ibig sabihin, free-flowing yung food or andyan lang. So, most probably, hindi natin nababantayan yung kain ng ating mga pets, leading them to obesity. So, bored din yung ating mga cats, specific, even yung mga dogs, tas kain lang ng kain yung ginagawa nila. Especially, kasabay din natin minsan yung mga dogs and cats during meal. And minsan pag nagpapakute sila, di ba? Parang, matitempt ka talaga na bigyan sila ng food. Which is not good din. Kasi baka masasanay And yun yung hanap-hanapin po nila. Doc, ano yung batayan para i-declare natin na ang ating pets ay obese na? Yung tanong kanina ni Ate B, may batayan yan parang sa tao, di ba? Yes po, Sir Alvin. Meron tayong tinatawag na body condition score. So usually, yung veterinarian po talaga yung mag-a-assess. Although if overly obese po yung ating pets, by the naked eye po, even yung owners, mapapansin nila yun. Although most of the time, of course, yung mga chubby na mga pets natin, akalain natin cute, kasi chubby, malaman. Pero hindi natin alam na it's really bad for their health. Kasi obesity po talaga is a disease. Hindi, ibig sabihin, meron ba siyang parang scientific basis like yes, sorry. Sige, go ahead. Sige, proceed. Yeah. Usually, we have, meron tayong chart. Sorry, hindi ako gumawa ng presentation. Although, most of the time, kasama natin yung vet in assessing that. So, madalas, pinapalpate natin yung ribs. If hindi natin mapalpate yung ribs, yung spine, dito sa likod, most probably obese po yung ating pets. So yun parang yung sa tao basis din natin. Yeah, parang sa tao din pa siya na parang may overweight lang at saka may morbidly obese o hindi diretso sila from ideal to obese? Most probably similar. We use numbers in pets, most specifically meron tayong 1 to 9 yung meron tayong ayan, ganyan. Feeling ko nasa 6 na siya grabe. Oo nga Si Lily kasi kain na. Ano ka mo yung kakapain? Pag nakapako yung ribs? Yung ribs, yes. Parang nakakapako nafe-feel yun na po ba, sir? Pero hindi totally, no? Hindi totally, Hindi kasi ang suspension namin buntis to Ewan ko ba? Pwede bang pa-check, sir? Pero wala pang wala pang parang 30 days pa lang.
30 days pa lang. We can do ultrasound, sir, if gusto niyo pong check kung yeah, buntis. okay. Sige. So, ayun ang batayan po para malamang obese. Pero cute kasi pag mataba, di ba? Yes, Nakukutan po tayo. Nakukutan tayo. Pero may kaakibat po kasing danger pag manatiling meron obese po. yung ating. Sige, Doc, discuss mo yung mga dangers sa ating mga pets pag obese. Pag obese yung ating mga pets, prone din po sila, or the quality of life is especially maapektuhan. So very prone po sila sa kidney disease, hypertension, joint disease as well. So pag bumibigat po sila, yung pressure sa joints po nila, mas tumitindi. So it will lead to further degeneration. Ganun po. And heart problem, cardiovascular disease. Prone din po sila sa ganun. Opo. Ano ba yung nagkukos? Ay, sige, sorry. Sige, tapusin mo. Ano po yung nagkakos ng alin po, Sir Alvin? Ano yung nagkukos ng obesity? I know it's food, ano po? Pero may specific type ng food ba na talagang, naku, tataba yung aso o pusa mo? Or is it the frequency or the quantity of food that you give? There's a lot of possible cause ng obesity. So, number one, lifestyle natin. Pwedeng age din. Ano pa ba? Most probably, how we feed them, yun yung number one po talaga, and the quality of food that we are giving. So, number one is the frequency of food. Kung andyan lang po yan talaga, nakalagay lang dyan. Free-flowing, what we call this one, ad libitum. Madalas po kakain lang siya. Especially if bored siya, wala siyang kasama sa bahay, wala po siyang enough space to play. And sedentary, ibig sabihin sa bahay lang, indoor lang po siya, wala siyang enough activity. And then, no exercise, most probably po, magkakaroon ng development of obesity. Kasi Doc Jay, sabi nila pag table food ang pinakain mo, or rice. Yung iba nagpapakain ng rice eh. Oo, mas lalong tataba pag may rice. Yes po, so kasi madami siyang carbohydrates. So usually, if sedentary po yung ating mga pets, indoor lang sila, wala silang any activities, so walang exercise. Yung mga carbohydrates na to na hindi ginagamit or hindi nagiging energy, they will be stored as fats. So eventually, accumulative yan. So pag continuous na masyadong mataas yung carbohydrate intake, specifically rice, it will lead to fat accumulation, leading to obesity. Ano ba dapat ang activity ng dog? Playtime ba yan with other dogs? Socialization? O yung ilang minutong paglalakad? Yes. Ilang minutong paglalakad, pwede po. You must allot, of course, playing time sa ating mga pets para at least po nainganyo natin ang exercise. Yung movement po talaga, very important. Yun even kahit sa humans, and we do that. We do exercise. Dok, alam mo, eto talaga, buti na lang si Uni, yung fur baby namin, siya ang nagturo sa akin maglakad. Siya rin ang nagturo sa akin mag-socialize. Baliktad. Dahil alam ko yung na kailangan ko siyang ilakad, di naglalakad din ako. Dati hindi ako masyadong nag-hello sa maraming tao, pero ngayon lahat parang kala mo, mukha kaming politiko dyan dahil lahat ng aso inaamoy niya, di damay din pati yung parents. Opo. Tapos nakukitan din sila dun sa dog. So most probably they will interact din with you. Cute ng dog. Hello, hi, gano'n. Oo. So parang yung anyway, hindi naman mental health ng owner. So okay yun. Activity na yan, nakakatulong to keep them healthy. Yes po. Exercise. But technically naman po, diet-wise, it will really help in, to lessen the obesity po talaga. So if healthy food yung kinakain po nila, most probably, lean din po yung katawan. So we incorporate the diet as well with the activity na ginagawa. And of course, especially with our pets na may mga underlying conditions. So you have to consider that as well. With these kinds of conditions, we partner with our veterinarians on how we deal with the diet, with the exercise, or with the medicines that we should give
to at least prevent obesity din. And Doc, Got to be. sinusukat ba yung pagkain? Yes. Like a small dog, like Uni, ano siya, Maltese Shih Tzu. Gaano karami ba dapat ang pinapakain sa kanila? It will be based on the weight. So we partner with our vets. So we usually consult our vets with the amount of food that we are giving kasi kino-compute din talaga natin. Although yung frequency ng feeding depende sa size and ng dog. So pwedeng may amount na ibibigay yung veterinarian per day na required. Tapos isi-split nyo lang po yun into how many meals per day. And depende din po sa kung anong time gusto ng dog kumain. So may mga pet po tayong prefer na 1 time lang kumain in a day. May mga nasanay din po tayong pets na 3 times a day. Meron din naman pong twice a day. So it really depends on the parang nakasanayan po nila na time of feeding. And ako Doc, twice a day ako kung magpakain. So okay lang yung twice a day, pero some friends I know once a day. Opo, okay lang po 'yun as long as nami-meet natin yung daily caloric intake na kailangan nila. So regardless of the frequency, as long as na-meet nila yung kailangan nilang calorie per day, with the right amount of calorie, right amount of carbohydrate and protein per day, masasatisfy natin yung kanilang hunger. What about snacks, Doc? Kasi may mga nag-a-advertise din, ano? Parang nakikita mo ba yun, yung mga maliliit na pouch na snacks? Ay, naku po, pag may snacks, edi may in-between meals na ngayon sila lalabas, Doc. Pwede po, tataba. Yun yung problem. Most of the time kasi, di ba, ginagawa nating parang daily na binibigay natin treats sa kanila. Treats. Technically, ang mga treats naman po are binibigay po yan every time na may gagawin maganda or every time na may tricks na ginawa after. Parang reward. Or reward, yes. We use that as reward. But now, nasanay na natin sila na bigyan ng treats. Although, of course, may mga treats po tayo na mataas ang fat content, mataas ang carbohydrate content. So, most probably that will lead to further obesity pag dinalasan po natin. So, as much as possible, ako, sa mga pasyente ko and sa mga kliyente ko, I use treats as reward every after ligo, every after dental brush, every after vaccination, or every after walk. Ganun po. But in not every day. Not every day, yes. Uni's there, Doc. Hi, Uni. Hello. Well, you can. Hello. You're so cute. You can do every day, pero hindi dapat madalas. I mean, the frequency. Pwedeng twice a day. Doc, may chika ako sa inyo. Nabasa ko somewhere para daw maging fit yung dog. Maglalakad daw siya after meal. Parang sa tao din. Doon na siya magpupoop. Kasi parang yun daw yung best time. Parang, I don't know. Sa humans kasi, something about our sugar, after eating, dapat walking. Ganun rin daw sa aso. So, ganun ginagawa ko kay Uni. Yeah, I think it's similar. Although, of course, we have to at least allot some time for the stomach to digest yung ating food na kinain. Kasi most probably, there are some side effects if maglakad tayo agad right after eating. So, pwede naman po yun. We can do that. Similar po sa humans. Doc, sorry natanong mo ba, Vin, kanina kung paano mo makikita physically yung unang tingin lang kung mataba yung alaga? Yes. Yun yung tanong. Kaya kinuha ko si Lily kasi pag nakapa mo yung ribs, wala akong makapang ribs eh. Sige daw. Yun yung ginagawa, yung ina-advise ko yun sa mga client ko to feel yung rib, yung ribs ng dogs or yung cats nila. So if partially nafe-feel mo siya, but not totally hindi mo nafe-feel, most probably your pet is obese. Okay. Tapos parang, parang siyang barrel shape, yung itsura ng ating mga dogs na obese. Kasi si Uni, pag pinapaliguan, di ba, pag pinaliguan natin sila, sexy parang ganyan, pumapayat doon sa gitna. Ganun ba yun? Yes. Nag-narrow pababa. So, meron pa dapat siyang waist. Dapat may waist mo siya.
Yung iba ba walang bewang? Depende sa breed. Although most of our dogs naman po from the head, so from the shoulders, alam niyo parang ano yan, parang base until the sa likod sa may puwetan. Ganun dapat. So most obese po na pets po, parang siyang barrel shape, straight. Oh, patingin nga, barrel. Ayan, barrel. Ayan. Yan. Sabi naman dito. Yan. Leo, pinapahiya ka ni Sorry. Kailangan daw mag-activity. Doc, lakad kailangan po nito tumakbo. Hindi, kain din ang kain kasi. Kaya siguro naging obese. But anyway, Doc, we own mga 10 minutes, meron pa tayong 10 minutes. Talk about the diet ng iba't ibang aso, no, from puppies to middle age to old age. Kasi iba-iba yung diet requirements nun. Iba pag puppy, talagang kain po sila. Sige, Doc, go, Doc. Opo. Okay, so as we go, as the dog ages, mas konti lang yung proteins na kailangan nila. So starting from the young ones, they need enough proteins for them to grow, for their body to develop. So mas higher yung protein content nila. In puppies, hindi tayo nagko-control ng food intake. So ad libitum yan for them to grow. So as they reach their adult stage, doon na po tayo nagko-control. Lower yung kanilang protein kasi hindi na po nila kailangan yun for their growth. They need just enough protein for them to maintain yung metabolic activity ng katawan. So, ganun po. As they ages as well, may kailangan din po tayong adjustment. Specifically, yung mga old dogs natin. Of course, yung mga expected natin, ang mga old dogs natin na may mga chronic conditions, sila yung usually binibigyan natin ng mga prescription diet for the heart, for the joints, ganun po. So basically yun lang naman po yung kailangan natin, yung kailangan natin i-consider per age ng dogs. So the older the pet is, the lesser food you give. The lesser, yes, technically, the lesser food, as long as ma-reach natin yung kanilang daily caloric needs per day. So, most of the time, magbe-base din po tayo sa quality of the food that we are giving. So, ngayon po kasi, since commercial foods are really rampant, these commercial foods are high in carbohydrates. So, technically, yung mga content po nito are in mga animal proteins, or higher in carbs as well, lower in protein, yung pangmasa na food. Of course po, yung ating mga companies profit-wise, mas gusto nila mas murang ingredients, which is bad as well for our pets. Kasi mas madaming carbohydrates, mas and then mas madaming fat yung naiipon if sedentary sila. And most of the time, most of our pets are indoor. Most of the time, yung pets are indoor po. So, hindi sila, usually, wala silang activity, so, naiipon talaga yung carbohydrates into fats. So, they don't use their energy that much. Kaya yung mga carbohydrates na to, nagiging fats and may lead to obesity po talaga. Question. So, ngayon, dumami ba ang mga obese, matatabang aso? Especially since, di ba, ang dami nag-alaga pandemic. Nung pandemic. Ngayon, busy na sila for daddy, for mommy. Paano na? Dumami ba ang matatabang alaga ngayon or sakitin? Based on my everyday client, yes. Parang siguro I can say maybe 30 to 50% are a bit obese. So, I think apart from the diet or from lack of activity, it's really the diet, yung lifestyle. Kasi madalas kasama nila, madalas ang pinapakain nila rice. Hindi po talaga species-specific yung food na kinakain. That's why nagkakaroon ng obesity din. So, Doc, yung obese ba, pag obese yung pet mo, parang pwede din ba sa kagaya sa tao, nadalhin mo siya sa doktor, tapos may papainom na gamot, tapos
Lee, yung laptop ko. Tapos, sorry. Tapos mawawalan din siya ng gana. Alam mo yun, yung sinasabi ni Doc Nemi kanina na parang may siya, may therapy siya na, ito, inumin mo yung gamot na to, hindi siya kakain ng todo. Or ikaw talaga na pet parent niya, ikaw talaga magkukontrol ng diet niya. Ikaw po talaga yung magko-control yung diet niya. In animals, in small animals, wala po tayong gamot na pwedeng ipainom for them to lose weight. Okay. Most of the time, we control or we have prescription diets. Kinokontrol natin yung amount of food, yung requirement po nila. And then, over time, we will be monitoring yung weight. So, ideally, 1 to 2% of the body weight per week dapat ang lose ng ating mga dogs. Binabantayan ng veterinarian. And then binibigyan natin sila ng high quality food. Alam natin na mahal yung high quality food, pero mas mahal magpagamot if nagkasakit sila because of this, yung mga unhealthy food that they eat every day. So we don't have this kinds of raw food. Okay. Well, raw food. Go. Naturally po talaga naturally in nature po talaga they eat raw meat, but since na domesticate po natin talaga sila, we don't recommend, me personally don't recommend these raw meats kasi they're prone to possible bacterial infection kung hindi malinis yung meat. Pwede din po na may mga parasites from the meat na pwedeng ma-acquire nila from eating these raw meats. So, madalas po talaga, what we recommend is a high-quality dog food that will reach their daily caloric and protein intake per day. Ganon po. So alam mo yung sawdust? Alam mo yun? Yung sawdust. Sa mga supermarket. Okay ba yun? Well, as long as alam mo kung saan yung source nung meat. Kasi most of the time, hindi natin alam Hindi natin alam kung paano nila process. We don't know if malinis po ba yung pagkagawa, malinis yung pag-process. So yun lang naman yung ating problem when it comes to sawdust. Oh, even if you cook it? Well, you can cook it. You can cook that. You can boil to at least kill these bacteria. Pwede naman. Although, you have to make sure na nawi-weigh mo yung food na binibigay mo. So, you control the food that you are giving. Ate B, I don't know if you've tried it, yung sawdust, Ate B, pag binili mo, ako gustong-gusto nila, pag ang ginawa ko, binuboil ko, natatakot akong ibigay, Doc, na raw. Right. Kasi hindi natin alam kung paano siya process. Yun talaga yung concern natin with raw foods. If it's malinis, of course, yung ating mga dogs, the chances na magkaroon sila ng gastrointestinal problem because of bacteria, kunwari salmonella, ganun po. Gusto nila ng sawdust, Vin? Yes. Pero ako binuboil ko yung ibang kasama natin sa ABS kasi pinapakain nila yung raw partner kasi maganda daw para sa, I don't know kung totoo, Doc, maganda daw para sa fur. Pero natatakot ako kaya ang ginagawa ko, nilalaga ko. Ako rin siguro, ilalaga ko rin. Totoo ba yun, Doc? Mas maganda? Well, these foods po, not necessarily, siguro it will benefit. But we have naman po a quality dog food that will, of course, at least has a lot of benefits as well with the fur. So we have other choices as compared to these meats na hindi natin sure kung saan talaga nanggaling. So we have these quality dog foods that will at least give our pet friends good hair coat and good skin texture. So not si Uni kasi sa boiled chicken. Tapos yung vet namin, ang na-recommend, inom siya ng supplements rin kasi hindi daw kompleto yung dog food. Yeah, I mean yung chicken sa iba niyang pangangailangan. So may inom siyang vitamins. Okay lang yung Doc, no?
Okay lang po. We have omega fatty acids. Yeah, omega. Pwedeng ibigay. Yes po. Yes. Of course, we get this from fish, no? Although hindi recommended din na everyday pakainin mo yung ating pet ng fish kasi we have of course may mga minerals na nakukuha from fish like mercury, which will lead to further problems. That's why technically we recommend yung meat from poultry. Yeah. And then we incorporate chicken, ducks, and then we incorporate or we give omega fatty acid as supplement na lang po. Kasi madami naman po tayong supplements po recently. Nahanap ako ng sa market. Ate B, may kikwento ko sa iyo. Nabanggit lang ni Doc yung poultry. Alam mo ba ito si Bluana? Alam mo kung anong pinatay yung ibon? Oh my God. Kasi nasa labas si Bluana, yung space ni Bluana isa labas. May mga ibon. Siguro mga 4 na ibon na nakita ko, partner, na kaya niyang, ang bilis pala ng ano ba ito, Dutch Husky. Ang bilis, Doc, nahuhuli niya yung ibon na maliliit. Nahuhuli niya. Hindi naman niya kinakain. Natatakot ako, baka kagatin niya, Doc, at kainin. Masama ba yun sa kanya? Yes, especially yung mga birds natin, they have, pwede silang carrier po ng mga bacteria, fungi, which these dogs may get if continuously kinahunt nila yung mga birds. Yes, pwede naman po. Most of the time, pwede lang makuha would be aspergillosis, pwedeng other fungal diseases from birds. Okay. So, carrier po sila. Yeah. Doc, may 3 minutes pa tayo na iwan. Ano po, sa mga pet parents, kagaya ko, pakisabi niyo po yung danger pag nanatiling tabatsing-tsing ang inyong alaga. Anong pwede mangyari? Okay, so, mamamatay ba si Lily pag ganito siya kataba all time? Di ba and so just like in humans, if we are obese, yung quality of life natin is very low. We are prone to a lot of diseases, cardiovascular, kidney disease, specifically sa cats, pwedeng mag-block. Pwedeng joint problems po. So pag bumibigat yung ating pet, nagkakaroon ng pressure points sa ating mga joints. So, and then mas mababa din yung kanilang lifespan. So this is treatable naman po. We just have to partner with our veterinarians and be strict with giving, of course, quality of foods and right amount of exercise na kailangan po ng ating mga pets. Okay. So, okay daw, Doc, sabi ni Lily. Okay daw. Tomorrow na lang daw siya magda-diet. Go ahead, Ate B. So, Doc, just like the fur parents, sabi, meron ako nabasa, connected daw yung health ng fur parent to by the leash, no? It goes up yung connection, health ng fur baby natin sa fur parent natin, sa mga fur parent. So, ako, final word ko, pangalagaan nyo yung health nyo para baby nyo healthy din. Kayo, Doc, anong final word niyo? Well, obesity po is a treatable disease in cats and in dogs. So, most of the time, please partner with your veterinarians, specifically with these kinds of diet. Also control yung pagbibigay po ng mga table food. And then please do exercise. We have a lot of procedures para mag-transition tayo into the right quality of food. So always consult with your veterinarian. Very important po yun. Kasi of course, hindi po nagsasalita yung mga pets natin. And tayo yung nagpo-provide ng food nila, might as well consult with the vet to prevent obesity. So, yun po. If they want to visit you, Doc, gusto nilang mahaba-habang usapan sa'yo, saan kanila pwedeng makita? This is a long process. Dito po sa Animal House, Jupiter, Makati. Puntahan niyo si Doc nila. Kaya lang pipila daw kayo. Ang balita ko, ang haba daw ng pila kay Dr. J. Mahaba din po yung consultation.
Ayo. Puntahan nyo si Doc J doon. Ngayon, kung busy pa si Doc J, hanapin nyo si Doc Ed Unson. Si Doc Yun, Ed, mas opo. busy yun. Yun ang pinaka-boss nila doon sa The Animal House. Doc, thank you sa uulitin, Doc, ha. Another topic Thank na you naman. so much po. Or pag meron kang naisip, you wanna pitch a topic, just give me a message para ma-discuss natin dito. Kunin ka namin as guest dito, okay? Thank you po, thank you. So, ayun po, please consult your veterinarian po, guys. Thank you, Ate B. Thank you, Sir Alvin. Opo. Si Doc J. Lapas ng The Animal House. Diyan po sa Jupiter, Makati. Bakit naubos na naman yung oras natin? Pero at least marami po tayo natutunan tungkol sa obesity. Ha? Hindi ko natanong pala si Doc. Kailan ko ba yun? Sabi niya pwede i-ultrasound si Lily, di ba? Patingin nga. Oh, patingin daw kay Tita B. Hindi naman barrel. Bibi, maka-preggy lang yan. Biik. Ay, nako. Pinagtatawa lang ni Tita B. Oh. Alagaan natin ang mga fur babies natin, ha? Love na love natin yung mga yan. Thank you po. Si Alvin El Chico po ito with a biik. Lele. At kami naman ay maglalakad na soon. Oo, dahil si Uni ang mahilig lumabas. Ako po yung Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. As always, ang kalusugan po natin ay nasa ating mga kamay. Bye-bye till next week. Dito lang sa... Bye. Thank you, Doc. Bye, Lee.